pagdating sa tsokolate at sa abay, guys, hindi magpapahuli ang Pilipino, ang gawang Pinoy. Siyempre, diyan. Ngayong umaga, ibibida sa atin ng ating mga bisita ang chocolate drink at cacao tea. Tsaa na kakao na certified na world-class na gawang Pinoy. Heto na ang mga legit na eksperto sa tsokolate. Si Ginoong Roberto Alpar at syempre si Ma'am Rona Daclan ng Godel Chocolates. Good morning, guys. Good morning. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Hello po. Hello po. Bago natin pag-usapan na itong tinatawag na akong chocolate drink. Tinatawag na ako nitong chocolate drink na ito no? At yung kakao na tsaa, kakao tea natin, ipinagmamalaki natin doon syempre. Pero alamin muna natin kung bakit nga ba ideal ang Pilipinas na maging source ng kakao or makapagtanim ng mga kakao na trees natin dito. Bale, ang location kasi ng Pilipinas ay pasok na pasok sa tinatawag natin na cacao belt. Ito ay 10 to 20 degrees below and above the equator. Yung klima dito sa lugar na ito ay akma sa pag-grow ng cacao tree kung saan nanggagaling ang ating cacao beans. So, this is the cacao pod. Yung nasa loob niyan, yung cacao beans. Oo. Yes, Yan yung yun. cacao beans, siya yung main ingredient na ginagamit natin sa paggawa ng chocolate. At dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pwedeng magtanim ng cacao. But most of our source are coming from the Mindanao area. So, Very good. we have the resources here. So sa Mindanao, nakukuha nyo sa Davao at syempre Cotabato. sa Cotabato. Ayan. So, at kung saan mostly mga neighboring sa area na sa yan. region. Nakakatuwa, hindi ba? Syempre dito sa Pilipinas, sa Cavite, meron sa Alfonso. Shoutout po sa inyong lahat yan. At kasi nga yung taba ng soil natin, di ba? Conducive, di ba? Para makapagpayabong ng mga puno Correct. ng kakao. Hindi po ba? Kaya iba rin ang kalidad, iba rin yung quality na napoproduce natin na kakao, hindi ba? Dahil sa Yes. lupa ng Pilipinas, sa lupain. Tama po. Very good. At ito pong ating mga tsokolate na gawang Pilipinas, itong partikular na rito sa Godel. Ano ba ang pinagkaiba nito na masabi nyo talagang tatak Pinoy at kakaiba at unique sa ibang mga imported chocolates? So, we are producing bean-to-bar chocolate. So, from the beans to the bars, and we are using 3 to 5 ingredients. Yes. Kung mababasa niyo po dyan sa ingredients list natin, konti lang. So, natural ang mga ginagamit natin na ingredients dito. At syempre, yung mga nagde-develop ng product, Pinoy. Kaya, Yes. akma sa panlasa ng Pinoy. Yes! Very good. Yun ang mga importante rin na Pinoy, lahat Pinoy. Lahat ba ng uri ng tsokolate ay ginagawa natin sa ating factory, sa ating commissary, mula sa beans to chocolate bars, chocolate drinks, iba-ibang permutation ng chocolate products natin? Yes po. So, sa Godel Chocolate Showroom and Factory, ay ginagawa lahat ng nibs, husk, Cacao nibs, yeah. yung husk na magiging tea mamaya, matitikman mo, and then yung ating mga tableya, instant chocolate drinks, at yung ating mga chocolate bars. Amazing. Ilang taon na kayo sa chocolate industry? For now, 3 years pa lang po kami sa Pero ang chocolate laki na. industry po. Pero ang laki na agad ng inyong negosyo, hindi ba? At marami kayo natutulungan mga Pilipino. Yes po. Nabuo po ito nung pandemic time po. Wow, and look at you now, hindi ba? And also, meron na rin kayong mga makina, di ba, na ibinibenta Yes, para rin makatulong sa mga gusto magkaroon ng negosyo. Di Yes ba? po. So the main business talaga is to sell the chocolate solutions. Meaning from the... Chocolate making solutions. Yes, from the start-up up to like medium scale to large scale. galing, And then we have the products to prove that the concept is working. Yes. Okay, sa mga nagtatanong, ano nga bang proseso ng paggawa ng tsokolate? Kasi di ba mag-umpisa ito sa kanilang sa prutas. Ito yung kanilang prutas. Bubuksan mo yan, di ba? Nakikita nyo nga ito, pag naihinog ito, nasa sahig na di ba? Nasa floor ng plantation, Tama di ba? And then, hindi agad, paano nagiging tsokolate? Sa mga nagtatanong, mga kababayan, panoorin nyo po ito. Sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, papakita po natin, tuturo po ang proseso po ng paggawa ng tsokolate mula sa mga kakao na ito. Ayan po, ma'am, sir. So yung pong pagkuha po natin ng beans, sumadating po sa factory natin, dried fermented cacao beans na siya. Oo. So pagdating po sa factory, Oo. beans na po. Ito na po yung minsan itsura siya. niya. Pag binuksan kasi natin ito, yung loob nito, yung laman niya is very, very much, ito, ilalapitan natin sa itsura ng halimbawa yung santol, Santol. di ba? Yung Correct. laman ng santol. Pero mas maliliit, mas maninipis yung kanilang buto. Pag binuksan mo yan, yung meat nito, very fleshy, hindi ba? Yung parang gano'n ng itsura, texture, kulay ng sa santol. Tapos ito ay yung buto, in-extract, tapos nire-roast.
i-ferment po Pine-ferment muna. Ayun, may fermentation na nagaganap. Ayan, sa mga nanonood, ayan, may Yes. fermentation. Tapos So, po, fermentation and then drying. drying na. And then ipapak, isasako na siya. Then pagdating sa Ganito yung magiging itsura po. Yes po. Pagdating po sa planta, yan, ito po yung good Ayan. beans po natin. So, Ayan. darating po kasi sa atin ay may magkasama po yung maliit at malaki. So, isusort po muna natin siya into small and large beans. And then, pagka-sort ng large beans and small beans, isusort by quality. So, this is good beans na kasi may mga times na moldy, slaty, crack na siya, infested. So, tinatanggal po natin Ito, yun. good beans na to. na yan. Ito So, yung yan na yung napili na. ipaprocess natin. Oo. Sa ano pa lang, amoy pa lang, ang amoy mo na yung tsokolate, di ba? Mabango po. Mabango na. Mabango eh. At pagkatapos po noon, Pagkatapos po ng sorting, roasting naman. So dito Yes. naman dinedevelop natin yung flavor. So like kape, meron tayong low roast, medium roast, and high roast. So Yes. same po sa cacao. So this one naman is the roasted beans. So papa-amoy din natin ang Ayun. roasted. Yan. ito na yun. Naamoy mo na, hindi ba? Dito na yun. So Aba, bilang ito na yun. chocolate manufacturer, dyan po tayo nagde-develop ng flavor Yun na sa yun. roasting process. Okay, and then roasting process, and then... Cracking and winnowing. So, yung pong buo na beans, isa-separate mo na po yung balat. Ito po yung husk. Ito po yung gagamitin natin para po sa ating cacao tea. Cacao Yung tea. byproduct ng tsokolate, ito, syempre, hindi natatapon, di ba? Yes, Pwede correct. maging tsaa. At ito naman po yung ating nibs. Ito yung pinakalaman. Oh, ito, cacao nibs, di ba? Pwede na yan, di ba? Pagkatapos po, Pagkatapos po niyan, i-refine na po natin. Papapinuhin po natin kasi gusto natin smooth and fine yung ating chocolate. ang velvety, yung creamy, ayun na. Yes po. Refining and conching, Yes, di ba? Yan yung Correct. conching, ayan yun, Diyan sinasabi din po natin. naglalagay ng iba pang ingredients like the sugar, Yan na, the or milk milk, or solids other and all. flavors. Yes. Yan, dyan po Oo, tayo nagdadagdag. And then Nice. si conching naman, dyan naman tayo umiikot-ikot sa machine yung ating chocolate for about like 4 to 6 hours or more. Yes. Para bumaba yung mag-mellow down yung mga unwanted natin na flavors. Kasi yung ating cacao beans, nandun yung acidity, astringency, and bitterness. So, ime-mellow down natin yon para acceptable sa ating mga customers. Yes, para talagang tsokolate. Yes. Palatable, and then, of course, di ba, pag kinonsume natin talaga, yun makukuha natin yung 100% na chocolate na fix na makukuha natin, hindi ba? Okay, so, bukod dito, sa mga chocolate drinks, ito, chocolate drinks, same process din po ba sa paggawa ng chocolate bars? Sa Goodell Chocolate, yes po. So we do it kung paano ginagawa yung ating mga bars, ganun din ginagawa ang ating mga chocolate drink. That's why pino na siya. Ayun. At syempre, nakatutuwang malaman na ang byproduct walang tapon dahil mayroon tayong tsaa. Kaya may cacao tea, maari siya. Ito siya, binibenta rin natin ito. Yes po. Yan, curious tayo malaman anong lasa nito. You can just imagine, syempre, yung flavor profile siguro ito, matsokolate rin, hindi ba? The way na, kung halimbawa, chrysanthemum tea. So, yung lasa ng chrysanthemum, malalasahan mo. Plus chocolate. Tapos ito may chocolate, di ba? Chocolate at So chocolate. yung aroma niya po is chocolate. Pero yung lasa po niya is more on fruity side po. Oh, and then itong pagiging resourceful natin at Yes. talagang very creative sa paggamit ng ating mga byproducts. Ano naging inspirasyon natin dito? Kasi ang galing walang tapon. So regarding naman po sa product development, so we went abroad to see ano ba yung nasa market, and also we do local benchmarking. And then we processed and we learned, researched the process on how to make it more Pinoy style. Saka magaling kasi hindi kayo nakakadagdag sa problema ng Yes like po. wastage and basura, 'di ba? Yung mga ganung ano. So ang daming solutions na Yes po. nahanap, 'di ba, ng company. And then isa po sa tinitingnan namin dito sa Godel is makapag-promote tayo ng isang Filipino product na ang quality is pang world-class Siyempre, quality global. po talaga siya. Global At the ang, same time, matulungan natin yung mga local farmers natin. Yun, you help create jobs. Yun ang ikinatutuwa talaga natin, hindi ba? Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!